Hello everyone, nandito po tayo ngayon sa sigarilyas farm namin. Bali, papakita ko po sa inyo yung pinaka itsura ng bulaklak ng sigarilyas. Ayan po, ganyan. Kaya lang medyo nakaikom na po ngayon yung ibang bulaklak kasi kaninang maga, ayun, nakabloom sila. Ayan. Kailangan po yung ganyang itsura ng bulaklak, kailangan isprayan na agad para tumuloy. Kasi pag hindi siya naagapan na isprayan, may tendency na malaglag. Sayang naman po kasi pag nalagaan, magiging bunga na. Ayan po. Ayan. Yung area po kasi na ito napitasan na nung nakarang araw. Kaya medyo maliliit pa lang yung bunga. Ayan o. Tapos ito tingnan nyo. Dikit-dikit. Ayan o. Yan. Mga ilang days lang siya. Mga 2 to 3 days pwede na siya i-harvest. Kasi hindi naman siya pwedeng masyadong magulang. Pag magulang nakawawa naman yung mga buyer na bibili. O kaya yung mga consumer. Medyo matigas na kasi yun. Ayan. Tingnan nyo hanggang baba. May bulaklak. Ayan. Alaga po kasi ito sa spray kaya hindi siya nawawalan ng bulaklak. Mag-1 year na po ito sa February. Magbe-birthday na siya. Yan. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, meron siya mga sangang medyo tuyo. Yun yung pinakaunang naging sanga ng sigarilyas. Kaya may mga parang dry yung sanga. Tapos ito na lang, bali nagpanibagong talbos na lang ulit siya nitong nabagyo kasi ito ni Juan, binangon lang ulit tapos nilagyan ng fertilizer para gumanda ulit kasi nung nabagyo medyo nanilaw siya. Tingnan nyo, ang dami niyang bulaklak. Ayan, diba, ang ganda. Tapos kasi ang presyo po ngayon sa pinakalikida ng pinakatindera po namin or sa Kadora sa Sangitan Public Market, 140 kahapon per kilo. Kaya maganda rin po magtanim ng sigarilyas, alternative po sa ibang gulay na kung gusto ng farmers. Ayan po, ang daming bulaklak. Yan. Tapos kung may tatanong ng mga nagko-comment dito kung ano yung ginagamit na pampabulaklak, boom flower po. Ayan o. Tapos kailangan din lagyan ng pataba pag medyo naninilaw. Parang tao lang din, pag nagugutom, kumakain. Ganun lang din yung halaman or mga gulay. Kailangan din ng nutrients. Ayan po. Ang daming bulaklak. Tapos tingnan nyo, dito na rin kasi kami kumukuha ng pinakabinhi para hindi na rin kami bibili. Tapos para alam po yung pinaka quality ng magiging bunga. Hindi yung katulad sa iba na basta may hinog, yun yung ginagawang binhi. Dito po kasi sa amin, pinipili yung pinakamagandang klase ng bunga or yung pinaka pinaka mabulaklak. Tapos maraming bunga, ayan. Tulad po nito yan. Pwede siya maging binhi kasi marami siyang mamulaklak. Ayan po. I-update ko po kayo mga 2 to 3 days kung ano yung itsura ng bunga or kung pwede na i-harvest. Maraming salamat po.